foundations from L'Oreal. And I think they're the same or na-reformulate lang siya and then parang ni-relaunch, parang ganon. Kasi to me, parang parehas lang siya. This is the L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear. And yung luma na L'Oreal Paris na Infallible Stay Fresh Foundation fights makeup meltdown 24 hours. Magkaiba itong dalawang shades na meron ako, but let's hope na pantay sila sa face ko. I'll be using two separate na sponges and nakapaglagay na ako ng skincare ko at saka nakapaglagay na ako ng parang corrector dun sa mga acne marks and pigmentations ko, kaya mukhang ang dark nung eye area ko and mukhang lighter yung face ko. So, ilagay na muna natin yung bago. Nakalagay dito, may sticker siya, hindi ko pa siya nabubuksan. New Oxygen Technology. Ooh. Ayan siya, guys. Amoy chemical foundation. Wala namang hindi mabaho, hindi naman din sobrang bango. Medyo dark tong nakuha ko. Very very skin-like. Dark nga siya, guys. I-zoom in ko pa kayo ng konti. Ito siya, guys, sa skin ko. Medyo slightly dark nga siya. I was right. Pero ang ganda. Balat na balat. Light to medium coverage. Pero hindi yung heavy na medium. Kasi hindi niya kayang i-cover yung mga pigmentations. Medyo nagalaw niya yung kinorek ko eh. Ayan, so medyo nakalabas siya. Pero ang ganda na lapat niya sa skin. Parang balat mo lang. It's just dark on me. Parang one shade. Dito naman tayo sa may Infallible Stay Fresh Foundation, yung luma. Lagay ko siya sa left side ko. Mas thicker siya. Yung kanina, di ba runny siya. Ito medyo mas thick. Okay. Matagal ko na itong ginagamit, pero sobra akong nag-oil up dito sa foundation na to. Pero I love how comfortable it is sa skin. Gusto ko yung glow niya, pero hindi siya masyadong naglalast sa akin. Halos parang parehas lang naman sila ng coverage. Medyo mas mas sakto sa kulay ko to eh. Sobrang tagal na nito, parang nung nag-start ako ng YouTube channel, meron na ako nito eh. Isa to sa mga luma kong nagamit sa videos and hindi ko siya pinapamigay kasi gusto ko siya kahit na sobrang nag-oil up ako sa kanya. So, Infallible na side, slightly glowy siya. And itong Infallible na side, actually, kahit nag-oil up ako sa kanya, alam niya yung parang natural na glow ng balat, slightly powdery, parang ganon. Diba? Ayan, hindi na-cover yung, hindi rin na-cover yung sa forehead.
Parehas sila, hindi nila kaya. Eto na yung dalawang foundation sa face ko after na yung matapos yung makeup. It's been 30 minutes na sa face ko. I-insert ko dito yung itsura niya nung setting powder pa lang yung nakalagay. Kasi may finishing powder na to guys, and as you know, yung mga finishing powder, nakaka-add sila ng glow, nakaka-add sila ng luminosity, and syempre may highlighter na ako. Gusto kong makita ninyo yung itsura nung foundation pag nalagyan ng setting powder, kung maganda ba yung kapit ng setting powder, kung tumatagos ba yung glow niya dun sa setting powder. Kaya baka mainis kayo guys kasi bakit pinapakita ko pa. Kasi syempre iba yung itsura nung setting powder lang yung nakalagay sa pagka yung natapos na yung makeup with all the highlighters and the finishing powders. Yan, powder. So ayan na siya guys. Ito yung infallible na foundation, yung bago. Very skin-like talaga siya. Even now, yun nga, medyo slightly dark, pero nahabol naman ng powder, Kerry naman. Sobrang balat na balat lang siya. Medyo, kanina nung pagkakaset ko pa lang nung setting powder, medyo parang may built up dito sa gilid ng ilong. Pero alam niyo naman, ang ginamit ko na finishing powder is itong Kate na face powder for cover na glow type, and kung napanood ninyo yung best of parang finishing powder, itong finishing powder na to, kung meron mang problem sa face mo after na maset yung foundation, for some reason naaayos niya, napapaganda niya. So meron pa ring build up ng konti pero hindi na ganun ka-obvious, and ang ganda niya guys, balat na balat, kung hindi lang slightly dark sa akin eh. Etong left side, yung infallible, yung luma na foundation, ganun din naman, balat na balat, pero mas slightly, meron na akong nakikitang parang creasing dito sa gilid. I hope nakikita ninyo guys. And both sides, merong creasing dito. Itong lumang infallible, isa to sa lagi kong ginagamit na foundations dati. Hindi ko siya tinatapon kasi gusto ko yung pagka-skin light niya. Kaso nga, ang bilis niya mag-oil up sa akin. Siguro naman paulit-ulit ako, kaya hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi dahil nga doon. Pero nag-iba yung skin type ko ngayon because nag-hormone injections ako. So, let's see. Or we'll see. Let's see. So, ayan na guys. Parehas silang maganda. Slightly, kailangan mong titigan na mas skin-like yung finish nung infallible na foundation. Kung hindi mo alam na magkaiba yung foundation na nasa face ko, unang tingin, hindi mo iisipin na magkaiba. Isipin mo parehas lang. Pero the more na tinititigan, the more na mapapansin mo, parang smoother, glowier ng konti, and mas balat na balat pa. Itong left side, slightly, sobrang konti, which is funny kasi gusto ko yung glow niya before. Pero compared dito, ngayon, parang medyo powdery siya ng konti. Konti lang. Sobrang konti. Ito yung foundation guys sa Natural Light. Yung infallible. Tapos, yung lumang foundation, yung infallible. Dito naman. Eto na yung skin ko guys. Nag-iba nga talaga yung yung skin ko after nung injections kasi I know itong foundation na nasa left side ko, hindi mo kailangan ng matagal na oras, mag-oil up ako kagad. Pero tignan nyo naman. Ito yung infallible ha, yung luma.
And this is the Infallible. Ang smooth niya, pero halata lang kasi na medyo dark siya sa akin, pero okay lang. Between sa kanilang dalawa, smooth sila ngayon sa skin ko parehas. Kaya nga gusto ko tong foundation na to kahit na nag-oil up ako sa kanya. Pero somewhat, parang may blurring something itong Infallible. Nakikita nyo ba guys? Hindi pa ako nagbablot ha. Medyo may slight texture ako dito. Whereas dito, oo, may texture ng konti pero mas smoother. Even yung husband ko, sabi niya, ang smooth ng skin mo ngayon. Yun lang medyo dark. So he's saying ito. Itong side na to, yung right side. Pero okay lang. So ibablot ko itong nose area, forehead. Yung may nakikita akong hindi siya shine At this point, pwedeng hindi ko muna i-blot. Parang sheen. And etong side ng Infallible, yung meron akong creasing dito. Whereas yung dito sa may side ng Infallible, wala masyado, hindi masyadong malala. Pero parehas silang okay. Ngayon na na-blot ko na, may nakikita akong texture sa gilid ng ilong, yung parang built up nung foundation. Parehas lang. Pero hindi naman pangit. Andun pa rin yung parang smile line ko dito, tsaka yung creasing dito. Whereas yung dito, meron man siyang creasing, hindi ganun kalala. Yung dito. Guys, ang ganda pa. Both foundations maganda. Pero kung papipiliin ako, as of the moment, mas gusto ko tong Infallible kasi parang meron talaga siyang blurring something. Pero balat na balat pa rin. And, parehas mo silang, ano ba yun? May balahibo ng pusa. Parehas mo silang hindi maramdaman sa, Parehas mo silang hindi maramdaman sa skin, magaan sila sa face, parang wala kang gamit na foundation. Ang ganda nung parang glow nilang dalawa. Until now, mas nakikita ko yung parang meron siyang filter na parang smoother siya. Nakikita nyo ba guys? Ito parang slightly na lumalabas na glowier than on this side. Nakikita nyo? Pero it's because, pantay sila ng glow. It's because meron siyang parang film. Meron siyang parang, yun nga yung blurring na quality. And parehas na for some reason, hindi ako masyadong nag-oil up dito sa my left side, yung Infallible. And now, pwedeng hindi ko pa i-blot kasi ang parang nag-oil up lang is yung nose part. And konti sa forehead, pero ang ganda. Yung dito sa my chin area ko, hindi ko alam kung paano dumikit yung lipstick. Siguro yung kinakain ko kanina, kumain ako ng manok. And meron na akong napapansin na parang powdery na texture. Actually, both sides. And it's only 6 hours. So, siguro pagpalo ng 8 hour, tatapusin ko na guys kasi yung review ngayong pang 6th hour. I think medyo mas magkakaroon na ng separation sa my chin area. Pero the rest na part ng face ko, ang ganda. I mean, merong yung creasing nilang dalawa dito sa gilid. Mas medyo prominent pa rin ng konti. Konti lang naman yung creasing dito sa my Infallible compared dito sa Infallible. Oo. And akala ko magbibitak siya dito sa my nose area. Kasi kanina nung in-apply ko, nung bagong apply pa lang siya, medyo parang may creasing na kagad. Pero
Hindi naman. Meron pa ring accumulation dito sa gilid ng ilong, pero nangyayari naman yon, common naman palagi yon. Yung dito lang sa may talukap ko, sobrang nag-creasing siya. Pero wala naman kasi akong eyeshadow. I mean, eyeliner lang yung nilagay ko. Ang ganda niya, guys. I mean, ang ganda nilang dalawa. Okay. So, dahil luma na yung Infallible, hindi ko alam kung meron pa nito. Nung ito nga yung ginagawa ko yung review or ginawa ko yung review, hindi ko ni-research kung iba bang foundation si Infallible and iba rin si Infallible, or parang wala na si Infallible and then parang upgraded na version na si Infallible. Obviously, kung upgraded na version man si Infallible, yes, mas magandang version nga siya. Pero I'm not saying na pangit yung Infallible. Kaya hindi ko tinapon yung bottle ko kasi yun nga, isa siya sa gustong-gusto kong foundation before, pero hindi ko na masyadong ginagamit dahil nga mabilis akong mag-oil up sa kanya. And ginagamit ko tong foundation na to pag gusto kong i-test yung mga powders, kung maganda yung pang-control ng powders, because nag-oil up ako agad. Pero dahil nga nag-hormone injections ako, medyo nagbago yung skin ko. I think slightly naging parang drier ng konti. Kasi yung T-zone ko hindi na masyadong nag-oil up eh. Nag-oily pa rin, pero hindi na ganun ka-oily. Unless super pangit nung foundation. Unless super pangit. Pero I know itong foundation na to, sobrang nag-oil up ako. Yung Infallible, yung luma. So, kung parehas na meron pa nung dalawang foundation, tough. That's tough. Kasi mas maganda talaga to. Mas parehas silang skin-like, pero meron nga siyang parang filter na ang kinis-kinis niya. Mali pa nga yung kulay sa akin eh. So baka paghaluin ko silang dalawa. Pero ito namang side, nung Infallible, yung luma, merong para siyang powdery na finish slightly, which I didn't notice before. And medyo mas nagkikreasing siya ng konti. So, hindi ko alam guys kung halimbawa available silang dalawa. I think mas pipiliin ko to, yung Infallible. Kasi sa skin ko, sobrang ang dugas niya, sobrang ang ganda niya. Medyo torn nga ako kung bibili pa ako ng saktong shade ko. Kasi ang dami kong foundations na okay, na gusto. Pero mura kasi siya eh. Ang mura niya guys. Siguro paghaluin ko na lang silang dalawa kasi sayang naman. Pero tingnan natin. Hindi ko pa to nakikita dito sa Philippines or maybe because hindi ko pa siya hinanap. Kasi nabili ko to sa US. Kaya nga mali yung UK, sorry, sa London. Kaya nga mali yung nadampot ko na foundation kasi walang testers sa ano ko siya nabili. I forgot. Basta wala siyang tester, so parang dinampot ko na lang and mamadali kasi kami. Pero hindi naman super pangit. Okay naman siya guys. So, ang dami kong sinasabi. Pareha silang maganda. I'm sad to say, kahit love ko pa rin to, maganda pa rin siya. Mas pipiliin ko to because of that parang smoothening, mas skin-like pa siya. And yun nga yung parang meron siyang filter na parang ang kinis ng skin. Okay, ito yung dalawang foundation na ni-review ko. Ito yung luma. Makikita ninyo nakalagay Infallible 24 hour. Tapos ito yung bago, Infallible naman siya, 'di ba? Yung spelling niya. And hindi ko alam kung ito ba is replacement nito. Kasi ito, nabili ko to sa London. Ito, parang luma na foundation from L'Oreal na nabili ko dito sa Philippines. Wala na yung, ayun, sa Watsons ko siya nabili, 700 pesos. Pero sobrang tagal na sa akin ito. 140 yung shade ko dito. And then, ito is 235, which is mali kasi medyo mapula siya sa akin. So, dahil hindi ko nga alam kung ito yung bagong replacement nito. So, pumunta ako sa
sa Landmark. And nakita ko to. Binili ko siya. Mas mura siya, 550. So, ito yung pumasok sa Philippines. Di ba nakikita ninyo yung packaging niya? Parehas nitong bago. Pero, yan o. Di ba? Pero wala na nito. Ito na yung kinikere nila. So, I think, kung hindi ako nagkakamali, ito guys yung replacement nito. Except, tignan nyo yung spelling. Infallible. Yung nandito sa Philippines is, may plastic pa kasi, kaya medyo malabo. I hope nakikita ninyo. Infallible. Pero parehas na parehas. At saka, meron tong sunscreen, yung nasa Philippines. Yung eto, yung nabili ko sa London, wala. So, I think yun nga, ibang packaging lang. So, ayun guys. So, uulitin ko. I think, kung hindi ako nagkakamali, eto na talaga yung bago. Wala na neto. Yung infallible. And yung pumasok sa Philippines is infallible 24-hour fresh wear. Whereas yung sa London, sa UK, is infallible. Pero I think, parehas lang sila. I don't know why. Iba yung pangalan, pero parehas lang. And nakabili ako nung 140. Asan yung shade nito? Basta 140 Golden Beige. Sorry, ayaw mag-focus. And parehas nitong luma ko, 140. Itong 235, wala nito sa Philippines. Wala nitong kulay na to. 250, tsaka 200. I'm not sure kung may 220. Pero basta yon, hindi ko nakita yung parang gitnang mga numbers. Parang gano'n, gitnang shades. So, nag-enjoy ako dito sa foundations na to, silang dalawa. And napuri pa ako ng husband ko na ang kinis daw ng skin ko today because of yung eto nandito sa may right side ko. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!